Mga kasirin, may mga kwentong pag-ibig na matamis, may iba namang mapait. Pero ang pinakamasakit, yung akala mong kayo na hanggang dulo pero sa isang iglap iniwan ka at ang pumalit sa'yo, isang taong hindi mo kayang tapatan. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong puno ng pagmamahal, pagtataksil at matinding pagsubok? Tara, samahan niyo ako. DJ Serene, bringing you stories that touch the heart and break the soul. Dear DJ Serene, magandang araw po. Ako po si Rico, isang loyal na listener ng channel nyo, at ito po ay una kong pagkakataon na magsulat sa inyo. Nasa call center po ako ngayon, nagtatrabaho habang sinusulat ko ito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento ko. Ang kwento ng isang lalaki na minsan ay naging sobrang masaya. Tapos bigla na lang naramdaman ang sakit ng ipagpalit ka ng mahal mo sa ibang tao. Matagal ko na pong sinusuportahan ang pamilya ko at si Jasmine, ang girlfriend ko. Magkasama kami sa isang maliit na apartment at buhay na buhay kami sa simpleng mga bagay. Magkasama kami sa hirap at saya at kahit malayo sa mga pangarap namin sa buhay, natutunan namin na ang mahalaga ay magkasama kami. Wala pa po kaming anak sa ngayon, pero pinangarap namin na bumuo ng pamilya. Si Jasmine po ay Information Technology graduate at nagtatrabaho siya sa ibang kumpanya. Ako naman po, Business Administration graduate, pero call center agent po ako ngayon. Pareho kaming humarap sa mga pagsubok at challenges sa buhay. Noon, feeling namin kahit simple lang, basta magkasama kami ay wala na kaming hahanapin pa. Pero lahat ng ito, biglang nagbago nang malaman ko na may ibang tao na pala sa buhay niya. At hindi lang basta ibang tao, kundi isang engineer. Si Jasmine po, ang babae na akala ko ay makakasama ko habang buhay, pinagpalit ako sa isang engineer. Hindi ko alam kung anong meron siya na wala ako. Ang sakit, DJ Serene. Kasi sa lahat ng pinagdaanan namin ni Jasmine, hindi ko inisip na dadating yung araw na matutuklasan ko na may ibang tao sa likod ng lahat ng plano namin. Hindi ko naisip na yun pala ang katapusan ng lahat ng pinagsamahan namin. Sa isang condominium na studio unit kami nakatira ni Jasmine. Hindi kami mayaman. Wala kaming malalaking gamit. Pero sa mga mata ko, sapat na ang bawat sulok ng kondo na iyon dahil nandoon siya. Si Jasmine, ang babaeng minahal ko ng buong puso. Sa bawat araw na magkasama kami, para bang ang mundo ay naging kami lang at sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, tuwing magkasama kami, nakakalimutan ko ang lahat ng iyon. Tuwing magkasama kami pag linggo, matapos ang isang buong linggo ng trabaho, laging may espesyal na ginagawa kami. Minsan, magluluto kami ng simpleng dinner at pagkatapos, mag-uusap kami tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Pero may mga pagkakataon din na hindi na namin kailangan magsalita. Yung mga mata ko, ramdam na ramdam ang pagmamahal ko sa kanya at ganun din siya. Tulad ng isang gabi, habang nanonood kami ng isang pelikula sa laptop, unti-unti niyang inilapit ang kanyang katawan sa akin. Walang salitang nangyari, pero ang mga mata namin nag-uusap na. Ako na mismo ang naglabas ng nararamdaman ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay at iniangat ko ang kanyang mukha para sa isang halik. Minsan, ang mga halik na iyon hindi lang tungkol sa pisikal na pagpapakita ng pagmamahal. Para sa amin, ito ay isang paraan ng pagkonekta, ng pagpaparamdam ng I love you na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Nagbigay siya ng isang malambot na halik at sa bawat sandali ng mga labi namin na nagdikit, para bang lahat ng problema ko sa buhay ay nawawala. Yung mga simpleng halik na yon, yun ang nagpapalakas sa akin at alam kong ganun din siya.
Habang patuloy ang mga halik namin, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Dahan-dahan ko siyang isinandal sa pader. Ang katawan namin ay nagdikit at naramdaman ko ang puso ko na kumabog ng mas mabilis. Sa bawat galaw ko, ramdam ko ang mga palad niyang humahaplos sa aking katawan. Kasabay ng bawat halik namin sa isa't isa, nararamdaman kong para kaming nagiging isa, isang katawan at isang kaluluwa. Rico, ang nasabi ni Jasmine habang hinahalikan ko siya sa leeg, at ang mga salitang yun ay nagbigay sa akin ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat ungol na nilalabas niya ay lalong nagpapainit sa akin. Ang bawat sandali na ito, hindi lang isang simpleng physical connection, kundi nagpapakita ng pagmamahal namin sa isa't isa. Jasmine, mahal na mahal kita, ang bulong ko sa kanya habang dahan-dahan ko siyang niyayakap. Ang mga daliri ko ay nagsimulang maglakbay, humahaplos sa kanyang balat, at bawat haplos ko, parang nagpapaalala na walang ibang babae sa mundo kundi siya. Ilang saglit pa, magkasama kaming humiga sa kama namin, ang mga mata namin nakatitig sa isa't isa. Nakayakap siya sa akin at naramdaman ko ang init ng katawan niya. At sa bawat paghinga ko, naririnig ko ang mga mahihinang halinghing niya. Dahil sa mga ganitong sandali, para bang ang kondo na iyon, kahit na maliit, ay nagiging isang paraiso. Hindi namin kailangan ng magarbong lugar o marangyang gamit. Ang kailangan lang namin ay ang bawat isa. Minsan naiisip ko kung paano ang buhay ko bago ko siya nakilala. Wala akong alam sa tunay na pagmamahal. Pero noong dumating si Jasmine, natutunan ko kung paano magmahal ng tapat at buo. Hindi lang siya naging aking kasintahan, siya na rin ang naging best friend ko, ang aking katuwang sa lahat ng bagay. Sa kabila ng mga masasayang sandali namin ni Jasmine, hindi maiwasan na dumaan din kami sa mga pagsubok. Ang bawat relasyon ay may mga pagsubok na kailangan pagdaanan at kami hindi rin ligtas sa mga ganon. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero unti-unti parang nagiging malamig siya. Hindi ko maintindihan kung anong nagbago, pero pakiramdam ko may kulang. Hindi ko siya nakikita tulad ng dati. Hindi ko nararamdaman ang mga yakap na puno ng init ng pagmamahal. Hindi ko nararamdaman ang mga halik na nagbigay sa akin ng saya at pag-asa. Noong mga araw na iyon, madalas ako magtaka kung ano ang nangyayari. Minsan, iniisip ko na baka ako na lang ang nakakapansin. Baka ako lang ang nagmamadali. Pero sa loob ko, may nararamdaman akong hindi ko kayang itago. Baka may iba siyang nakilala. Baka may ibang tao na mas kayang magbigay ng mga bagay na hindi ko na kayang ibigay. Isang gabi, habang magkasama kami sa aming maliit na kondo, umupo ako sa tabi niya habang nagmamasid siya ng cellphone. Pinipilit ko maging normal, na parang walang problema. Pero ramdam ko ang malamig na hangin sa pagitan namin. Tahimik kami. Walang nagsasalita pero parehong alam na may hindi tama. Jas, may problema ba? Tanong ko, sabay hinawakan ko ang kanyang kamay. Ngunit ang sagot niya, simple lang. Wala, okay lang ako. Pero sa mga mata niya, may hindi ako maintindihan. Alam kong may tinatago siya, o baka ako na lang ang hindi handa makita kung ano ang nangyayari. Minsan natatakot akong baka ang mga salitang okay lang ako ay may ibang ibig sabihin, isang ibig sabihin na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko alam kung anong nangyari pero nagkaroon kami ng isang malaking away. Yung tipong hindi kami nagkakaintindihan, hindi namin maabot ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, hindi ba ako na lang ang dapat niyang alagaan? Hindi ba't ako yung kasama niyang matagal na? Yung nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon? Ang mga araw na sumunod,
Dumaan kami sa mga silent treatments, yung tipong nagkakasalubong kami sa bahay. Pero parang hindi kami magkakilala. Magkaibang mundo. Ako na lang ang naiwan sa mundo ng pagmamahal at siya parang hindi ko na kayang abutin pa. Nagsimula na rin akong magtaka kung may iba na. May mga pagkakataong sa mga simpleng pagtingin niya sa cellphone, nakita ko ang pangalan ng isang tao. Hindi ko lang alam kung sino siya pero may naglalaro sa aking isipan. Rico, di ba't gusto mong magtagumpay sa buhay? Huwag mong gawing masyadong malaki ang mga bagay na wala ka. Isang beses na sinabi niya sa akin ng medyo seryoso, nagkaroon ako ng pagdududa at mga gabi ng pagmumuni-muni kung ano ang nangyari sa amin. Nagsimula akong mawala ng tiwala sa sarili ko. At iniisip ko kung may kulang ba ako bilang lalaki, bilang boyfriend. May mga gabi na iniisip ko kung tama pa ba yung mga desisyon ko, kung ako ba talaga ang nararapat para sa kanya. Minsan, nagtatanong na lang ako sa sarili ko, bakit ako pa, Jasmine? Bakit hindi ako naging sapat? Habang patuloy kaming magkasama sa isang bubong, ako na lang ang nagpapakita ng effort. Ako ang nag-aalaga, ako ang nagsusuyo, pero siya, masyadong abala sa mga bagay na hindi ko kayang abutin. Hindi ko kayang ipilit kung hindi naman niya kayang ibalik ang mga nararamdaman ko. Natatakot na akong baka ako na lang ang nagmamahal, at siya, unti-unti na akong iniiwasan. Minsan, naiisip ko kung may ibang nangyayari. Sa mga moments na wala siya, ako na lang ang mag-isa. Laging abala siya sa trabaho at hindi ko na siya masyado nararamdaman sa mga maliliit na bagay. Pero hindi ko kaya tanungin siya. Hindi ko kayang iparating na natatakot akong mawala siya sa buhay ko. Kasi kung siya ang huling tao na may pagmamahal sa akin, paano kung mawala siya? Hindi ko kayang imaginein yon. Sa kabila ng mga away at distansya namin, hindi ko kayang bumitaw. Hindi ko kayang mawala siya, kaya't pinipilit ko pa rin magsikap at maghahanap ng paraan para ayusin ang lahat. Ang puso ko hindi pa rin nagbago. Bawat araw ay parang may lumalalim na agwat sa pagitan namin ni Jasmine. Minsan, kahit na magkasama kami sa iisang kwarto, may mga oras na parang wala kaming koneksyon. Iba na ang mga tingin, ang mga saloobin, at mga pananaw namin sa isa't isa. Ang mga simpleng bagay na dati ay hindi namin binibigyan ng pansin, ngayon ay nagiging malalaking problema. Yung mga pagsasama namin sa araw-araw na hindi ko noon iniiwasan, ngayon gusto ko nang iwasan. Nagpapakita ako ng effort, sinusubukan ko siyang ayusin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin alam kung paano ko siya maabot. Ang mga pag-uusap namin wala na ring saysay. Hindi ko na siya nakikita tulad ng dati. Yung masaya, yung puno ng pag-asa, at pangarap. Parang siya, may iba nang iniisip. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, nag-uusap kami habang nakaupo kami sa maliit na sala. Tinutulungan ko siya sa mga gawain, parang normal lang. Pero ang tension sa pagitan namin hindi ko na kayang itago. At doon, sa pinakahuling saglit ng gabi, doon ko natuklasan ang isang bagay na hindi ko kailanman inisip na mangyayari. Rico, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Jasmine. Ang mga mata niya puno ng takot at pag-aalala. Tahimik akong tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ang puso ko parang biglang kumabog. Isang malalim na hinga ang pinakawalan ko. Para akong natigilan. At para bang nagbabalik sa akin ang lahat ng sakit na hindi ko alam kung paano itago. Huwag mong sabihing hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Alam ko na. Alam kong may iba na. Ang mga salitang hindi ko na kayang marinig parang nagsimula ng mangyari. Rico, may iba na akong nararamdaman. Hindi na ako sigurado sa atin. Ang
Ang mga salitang iyon ang dumapo sa aking mga tainga, at para bang ang puso ko ay nahulog sa isang malalim na puwang. Hindi ko alam kung paano ko siya hinawakan o kung paano ko siya tinanong. Pero ang naramdaman ko, hindi ko kayang ilarawan. Jasmine, bakit? Tanong ko, ang boses ko na para bang naglalaman ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ba't mahal mo pa ako? Hindi ba't may pangarap tayo? Tinutok niya ang kanyang mga mata sa akin at para bang may iniwasan siya. Hindi ko na alam, Rico. Sabi ko nga, may ibang nararamdaman na ako. Hindi ko kayang itago pa sa'yo. Sa mga salitang, iyon para bang nag-collapse ang mundo ko. Lahat ng mga plano namin, lahat ng mga pangarap na sabay naming itinaguyod, parang naglaho sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin na mahal o kung paano ko ipapakita sa kanya na hindi ko kayang mawala siya. Pero sa mga sandaling iyon, nagbago ang lahat. Walang salitang lumabas sa bibig ko, kundi ang mga mata ko lang ang nagsabi ng lahat. Para bang may naglalaro sa aking isipan, may mga tanong na patuloy na tumatakbo. Saan ako nagkulang? Paano ko siya pinabayaan? Ang mga saloobin ko ay magulo, at ang katawan ko parang napagod na sa paghahanap ng sagot. Sa mga sandaling yon, hindi ko na alam kung paano ako magiging maligaya. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya haharapin. Ang mga pagkatalo na dumarating sa buhay namin, nakakaubos ng lakas. Kung maghihiwalay kami, anong mangyayari sa mga pangarap na magkasama kami? Paano ko kakayanin na mawala siya sa buhay ko? Wala na akong sagot sa mga tanong na yon. Ang nangyari na ito, hindi ko na kayang baguhin. Ang mga salitang iniiwasan ko, ang mga hindi ko na kayang tanggapin, lahat ng iyon ay naging katotohanan. Matapos ang gabi ng pagkatalo, hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Para akong nalunod sa dagat ng mga emosyon, pagkalito, sakit, at pagkabigo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin ni Jasmine. Hindi ko alam kung saan kami nagsimula magbago, kung kailan siya naging iba, at kung paano ko siya nawala nang hindi ko namamalayan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay akong hindi kayang isantabi, ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko kayang basta na lang siya bitawan. Kaya naman, kahit na ang sakit-sakit na, pinipilit ko pa rin na maghanap ng mga paraan para ayusin kami. Ngunit may isang bagay na naguguluhan ako. May mga gabi na napapansin ko na hindi ko na siya lubusang kilala. Hindi ko na siya nauunawaan tulad ng dati. May mga lihim siyang tinatago at hindi ko alam kung anong mga bagay na ito ang nagiging dahilan ng unti-unting pagkawasak ng relasyon namin. Isang araw, habang naghihintay ako ng break sa trabaho, natagpuan ko ang sarili ko na nag-check ng mga social media accounts ni Jasmine. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nag-udyok sa akin. Siguro dahil nga sa pakiramdam ko na may nawawala, kaya't naghahanap ako ng sagot sa mga simpleng bagay. Ang mga post niya, mga larawan, ang mga sinasabi niya, lahat ng iyon ay may mga palatandaan ng pagkabago. Ang mga ngiti niya sa mga pictures parang may lihim na hindi ko kayang intindihin. Naramdaman ko ang isang matinding pangungulila sa bawat larawan na tinitingnan ko. Ang mga mata ko may mga tanong na hindi ko kayang ipahayag. Habang binabaybay ko ang kanyang mga posts, may nakita akong isang larawan. Isang lalaki. Isa sa mga comments ng picture na yon ay ang pangalan ng isang engineer na nagsabi ng "Hope to see you soon, Jazz." At dun ko naisip, may iba na. Hindi ko na kayang itago pa ang sakit na nararamdaman ko. Ang pangalan ng lalaki, Nico. Ibinangon ko ang sarili ko at pinilit mag-focus sa trabaho, pero ang larawan na iyon ay hindi ko na matanggal sa utak ko. Ang pangalan na iyon, Nico. Muling bumangon sa aking isipan.
at nagkaroon ako ng isang masakit na realization. Hindi ba't siya ang dahilan kung bakit nagbago si Jasmine? Hindi ba't siya ang nagpapasaya sa kanya ngayon? Minsan, naiisip ko kung may mga pagkakataon bang ako ang nagpapasaya sa kanya noon, kung naging sapat na ba ako sa kanya, at kung may ibang bagay ba siyang hinahanap na hindi ko kayang ibigay. Hindi ko kayang tanggapin na may ibang tao na siyang may hawak ng puso ni Jasmine. Hindi ko kayang tanggapin na hindi ako sapat para sa kanya. Naisip ko, siguro nga, may mga bagay na ako lang ang hindi nakakakita. Mga bagay na si Jasmine lang ang nakakakita at nakakaramdam. Kung may mga hindi kami pagkakaintindihan, siguro nga ang mga bagay na iyon ay nagiging dahilan ng paglayo niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin ng direkta. Ang hirap, kasi hindi ko kayang makita siya na magbago. O ang masakit, na masaktan siya dahil sa nararamdaman ko. Gusto ko pa ring ipakita sa kanya na ako pa rin yung nagmamahal sa kanya ng walang hanggan. Pero paano ko ito gagawin kung siya mismo ay hindi ko na kayang abutin? Para bang hindi ko na alam kung paano ko siya ipaparamdam na mahal ko siya. Bumalik ako sa mga alaala namin. Naalala ko yung mga simpleng sandali na magkasama lang kami. Ang mga halik na puno ng pagmamahal, ang mga salitang ipinagpapalit namin sa isa't isa na nagsasabing wala na kaming pakialam sa mundo. Lahat ng iyon parang naglaho sa isang iglap. Ang mga pangarap na sabay naming itinaguyod at ang mga plano namin sa hinaharap. Lahat ng iyon parang mga ulap na unti-unting nawawala. Nasa isang madilim na kalsada na kami at hindi ko na alam kung saan patungo ang lahat ng iyon. Isang gabi, matapos ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa aking isipan, napagpasyahan ko na tingnan muli ang social media ni Jasmine. Hindi ko na kayang pigilin pa ang nararamdaman ko. Dahil doon, natagpuan ko ang post ni Jasmine ng isang larawan nilang magkasama ni Nico. Sa mga ngiti nilang dalawa, para bang isang pamilya, at habang tinatanaw ko ang larawang iyon, ang puso ko ay unti-unting nagdidilim. Ibinangon ko ang aking sarili mula sa upuan at tinawagan ko siya. Hindi ko kayang manatili sa ganitong kalagayan. Jasmine, sino siya? Tanong ko. Ang boses ko halos pabulong. May galit, may sakit, at may pagnanasa na malaman ang katotohanan. Hindi siya sumagot agad. Nakaramdam ako ng tensyon sa kabilang linya. Wala siya, Rico. Hindi ko kayang ipaliwanag ngayon. Masakit. Tumigil siya at parang may isang lungkot sa mga salitang iyon. Ngunit ako, hindi ko na kayang magsalita pa. Ang mga salita ko, nagiging magulo. Kung hindi mo siya importante, bakit siya nandoon? Bakit siya ang nagiging bahagi ng mga larawan mo, ng mga kwento mo? Sa mga salitang iyon, naramdaman kong napagod na ako sa paghahanap ng sagot. Ang mga susunod na araw pagkatapos ng aming pag-uusap ay puno ng kalituhan at matinding kalungkutan. Para bang bigla akong nawala sa mundo ko. Ang lahat ng mga alaala na iniwasan ko ng makita ay bumalik sa bawat kanto ng condo unit na tinirhan namin ni Jasmine. Ang bawat sulok, ang bawat tawa at usapan, ang bawat paborito naming kanta, lahat ng iyon ay nawala sa isang iglap. Wala na si Jasmine at ang bawat bahagi ng aking buhay ay nagiging walang saysay. Minsan, naiisip ko na siguro ay hindi pa ito ang tamang panahon para magpatuloy. Na baka kung binigyan ko pa siya ng mas maraming panahon, kung nagbigay pa ako ng higit na malasakit, baka magbago pa ang lahat. Pero alam ko rin na may mga bagay na kahit gaano mo papilitin, hindi mo kayang baguhin. Isang linggo pagkatapos ng aming huling pag-uusap, nagdesisyon si Jasmine na mag-impake ng mga gamit niya. Ang mga personal na gamit niya
mga damit, mga gamit sa banyo, pati ang mga simpleng gamit na ginamit namin sa araw-araw, ay nawala sa mga cabinets at drawer. Hindi ko na kayang titigan ang mga iyon. Para bang ang lahat ng bagay na iyon ay mga paalala ng isang pagmamahal na hindi ko na kayang hawakan. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng paghihiwalay ay ang pagtanggap na ang tao na minsang naging bahagi ng iyong mundo ay hindi na bahagi ng iyong buhay. Si Jasmine, na nagbigay ng kulay at saya sa aking mga araw, ay hindi na magkasama sa aking bukas. Wala na ang mga simpleng nangiti niya sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho. Wala na ang mga kwentuhan namin sa gabi bago matulog o ang mga saloobin namin tungkol sa hinaharap. Ang lahat ng iyon na akala ko ay magtatagal ay naglaho nang hindi ko man lang naramdaman. Sa mga oras na wala na siya, pakiramdam ko ay tinanggal ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Para akong nawasak sa loob. Ngunit, sa kabila ng lahat ng sakit at kalungkutan, may isang bagay na nagbigay ng liwanag sa aking madilim na mundo, ang mga kaibigan ko. Sila ang naging gabay ko sa mga panahong hindi ko na kayang mag-isa. Ang mga simpleng tawanan, ang mga kwentuhan sa kanto, ang mga saloobin na ipinapasa ko sa kanila, lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Minsan, sa mga gabi na ako'y nag-iisa, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ko siya minahal kung ganito lang din pala ang kahahantungan? Pero ang sagot ko sa sarili ko ay simple. Minahal ko siya dahil naramdaman ko ang totoo niyang pagmamahal. Minahal ko siya dahil nagdala siya ng saya sa buhay ko. At tinuruan niya akong magpatawad at magpatawad sa sarili ko. Hindi ko man siya hawakan ngayon, hindi ko rin matatanggi na may mga bagay na itinuro siya sa akin na magagamit ko sa hinaharap. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, nagdesisyon akong magpunta sa isang bar upang magpahinga at maglibang. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin, pero kailangan ko ng isang oras na mag-isa, kung saan hindi ko maririnig ang mga alaala ni Jasmine. Pagdating ko sa bar, in-order ko ang aking paboritong inumin at pinilit mag-relax. Ang mga tao sa paligid ay puno ng saya, ngunit ang puso ko ay puno ng kalungkutan. Doon ko unang nakilala si Mariel, isang babae na parang hindi ko na inaasahan. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa kanya, pero nakita niyang malungkot ako. Hindi ko siya kilala at hindi ko naman siya inisip na magiging parte ng buhay ko. Pero sa isang simpleng ngiti at ilang minutong pag-uusap, naramdaman ko na parang may connection kami. Bakit ka malungkot? Tanong ni Mariel nang magkausap kami. Habang tinitingnan ko siya, parang may mga tanong na lumabas sa aking bibig na hindi ko pa kayang sagutin. Wala, siguro kasi naguguluhan lang ako, sagot ko sa kanya. Sana lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon ay mawala. Sana lahat ng mga tanong na naiiwan ay mawala na rin. Nagkatinginan kami at parang nagkakaroon kami ng isang hindi matitinag na koneksyon. Lahat ng sakit na nararamdaman mo, may mga dahilan yan, sabi ni Mariel. Kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay magiging ayon sa plano mo. Sa mga oras na yon, naramdaman ko na hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sa bawat salitang narinig ko mula kay Mariel, nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Hindi pa tapos ang buhay ko at hindi ko kayang sumuko sa sakit. Si Jasmine, bagamat bahagi na ng nakaraan ko, ay maghahatid sa akin ng mga aral na magagamit ko upang magpatuloy. Si Mariel, bagamat hindi ko pa alam kung saan kami patungo, ay nagbigay sa akin ng pansamantalang aliw at matapos ang ilang linggong paghihirap, nagsimula na akong matutong mag-isa. Hindi ko na kayang balikan ang mga pag-uusap namin ni Jasmine, ang mga araw na ang bawat sandali ay puno ng mga pangarap na sabay naming itinayo.
Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi ko na kayang muling buhayin ang mga iyon. Si Jasmine ay bahagi na ng nakaraan ko, at habang hindi ko pa ganap na matanggap ito, natutunan ko ng magpatuloy. Ngunit ang puso ko, kahit napilit kong itago, ay patuloy pa ring nananabik sa kanya. Wala akong lakas para lumapit pa kay Mariel, kahit naramdam ko ang init ng koneksyon na nabuo sa pagitan namin nang magkasama kami sa bar. Ang isang bahagi ko ay nagtatanong kung maaari bang magpatuloy kami, kung tama bang hayaan ko ang sarili kong magbukas ng puso muli, pagkatapos ng lahat ng sakit na naramdaman ko. Nais ko sanang mag-isang maglakbay at maghanap ng kaligayahan sa aking sarili, ngunit sa mga oras ng pag-iisa, ang tanong ay hindi nawawala. Pwede pa ba akong magtangkang magmahal muli? Isang araw, habang ako ay naglalakad papunta sa trabaho, nakasalubong ko si Mariel sa isang kanto. May dala siyang kape at nang makita niya ako, ngumiti siya. Hindi ko akalain na makikita kita rito, sabi niya habang ipinapasa sa akin ang isa niyang tasa ng kape. Naglakad kami ng magkasabay patungo sa opisina, at hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kasaya at kung paano ang bawat titig niya ay nagsasabi ng isang kwento na hindi ko pa naiintindihan. Si Mariel, sa kanyang simpleng mga kilos at salita, ay naging isang malaki at hindi inaasahang bahagi ng mga araw ko. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero ang mga araw na kasama ko siya ay nagbigay sa akin ng pag-asa na ang buhay ay patuloy pa ring umiikot at may mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Habang kami ay naglalakad at nag-uusap, naramdaman ko na parang muling nagbabalik ang isang bahagi ng sarili ko na matagal ko nang nawala. Ang mga pangarap, ang mga simpleng kaligayahan, at ang ideya ng posibilidad. Bagamat hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap, naiisip ko na baka nga ito ang pagkakataon ko para magpatuloy. Rico, may gusto akong tanungin, sabi ni Mariel, at humarap siya sa akin ng seryoso. Bakit ba ikaw nahirapan? Bakit ba hindi mo kayang magpatawad kay Jasmine? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Hindi ko alam. Siguro dahil hindi ko kayang tanggapin ang mga nangyari at hindi ko kayang makita siya na masaya sa iba. Ang sakit lang na makita siya na parang hindi na ako ang naging dahilan ng mga ngiti at tawa niya. I understand that, sabi ni Mariel, at tumagilid siya. But you have to forgive yourself too. Kasi kahit hindi mo pa matanggap, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. And sometimes, forgiving someone doesn't mean forgetting. It means you let go so you can move forward. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang may kung anong nagbukas sa aking isip. Mariel had a point. Kung hindi ko matututunang magpatawad, hindi ko rin magagampanan ang mga hakbang patungo sa bagong simula. Hindi ko kayang pilitin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. At maliban sa mga sugat na iniwan ni Jasmine, ako rin ay may mga sugat sa aking puso na kailangan ding paghilumin. Ang mga salitang sinabi ni Mariel ay parang mga gabay na nagbigay liwanag sa madilim kong landas. Sinubukan kong huminga ng malalim at binitiwan ang mga bigat na tumatakbo sa aking isip. Kung magpapatawad ako, ito ay hindi lamang dahil kay Jasmine, kundi dahil para sa aking sarili. At marahil, sa pagbuo ko ng bago at mas malusog na pananaw sa buhay, doon ko makikita ang tunay na paghilom. Sa mga susunod na linggo, nagsimula akong maglakbay ng mag-isa. Hindi ibig sabihin nito na binitiwan ko na si Mariel, ngunit sa mga pagkakataong kami ay magkasama, natutunan ko kung paanong ang pagmamahal ay hindi laging nakasalalay sa isang tao. Natutunan kong tanggapin na ang pagmamahal na tunay ay nagsisimula sa sarili. Hindi ko kayang magpatawad kay Jasmine kung hindi ko rin kayang tanggapin ang aking mga pagkatalo at pagkakamali.
Si Mariel sa kanyang simpleng mga pangaral ay naging isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Ngunit hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa. Pero alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, minsan, iniisip ko kung darating pa ang tamang panahon para sa akin at kay Mariel. Pero alam ko, sa ngayon, ang pinakamahalaga ay natutunan kong tanggapin ang lahat ng nangyari. Ang bawat sakit na naramdaman ko, ang mga araw na ako'y nag-iisa, at ang mga alaalang hindi ko pa kayang bitawan. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng aking pag-unlad. At sa kabila ng lahat ng iyon, may mga bagay na patuloy na nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng bagay ay permanenteng masakit. May mga pagkakataon na kailangan mo lang talagang maghintay. 3 buwan pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagsimula akong maglakad sa isang bagong landas. Hindi ito isang landas na madali o buo, ngunit ito ay isang landas na puno ng mga bagong pag-asa at pagkatotoo. Hindi ko alam kung anong hinaharap, ngunit natutunan ko ng yakapin ang mga pagbabago. 1 linggo ang lumipas mula nang magdesisyon kami ni Mariel na maging magkaibigan muna. Hindi namin agad tinukoy kung ano ang ugnayan namin, pero ang pagiging bukas at tapat sa isa't isa ay nagsilbing pundasyon ng aming relasyon. Maraming beses ko nang naiisip kung maaari bang maging kami, pero alam ko rin na hindi madali. Sa lahat ng pinagdadaanan ko, kailangan ko ring matutunan kung paanong pagmamahal ay hindi laging minamadali. Habang nagkakakilala kami, ipinagpatuloy ko ang aking buhay bilang call center agent. Sa mga gabi na hindi kami magkakasama, pinipilit ko pa ring mag-focus sa aking trabaho at personal na pangarap. Pero sa tuwing nagkakasama kami ni Mariel, ang bawat sandali ay nagiging mas magaan. Wala siyang hinahanap mula sa akin kundi ang pagiging totoo ko sa sarili ko. Minsan, magkasama kami sa mga simpleng lakad. Walang pressure, walang ekspektasyon, kung hindi ang mag-enjoy lang. Natutunan ko rin sa kanya na hindi laging kailangan ng mga grand gestures para maging masaya. May mga bagay sa buhay na mas magaan kapag tinatanggap mo lang kung ano ang meron ka. Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa mall, nag-usap kami tungkol sa mga pangarap at plano sa buhay. Sa mga simpleng saloobin, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko akalain. Sa mga oras na iyon, ramdam ko na ang mga bagay na matagal ko nang pinangarap ay muling nagiging posible. Rico, naniniwala ka ba na ang bawat pagkatalo ay may dahilan? Tanong ni Mariel habang kami ay naglalakad sa gilid ng mall. Tumingin ako sa kanya at sa mga mata niya, nakita ko ang mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Hindi ko pa alam, sagot ko. Pero sa ngayon, sigurado ako na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong tanggapin ang lahat, kahit pa ang pagkatalo, bago ka makapagpatuloy. Nagbigay siya ng isang mahinahong ngiti. I guess we're both still learning, right? Smiled back at her. Yeah, maybe we are. But I think that's okay. At doon ko napagtanto na kahit na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang mga pangyayari, ang pinakamahalaga ay ang matutunan mong magpatawad, mag-move on, at magpatuloy. Hindi ko na kailangan magmadali. Kung darating si Mariel sa buhay ko ng buo, magiging masaya akong tanggapin siya. Kung hindi man, okay lang din. Ang mahalaga ay natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Ang bagong simula ay hindi palaging kumikilos ayon sa plano, ngunit habang naglalakbay, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-unawa at paggalang sa sarili. Marami pang darating na mga pagsubok, ngunit sa mga simpleng hakbang na ginawa ko, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi laging umaabot sa isang tao. Minsan, sa sarili muna tayo matututo. At sa huli, natutunan ko na sa bawat pagtatapos, may isang bagong simula na naghihintay.
Mga ka-Serene, it's been an emotional roller coaster, right? Si Rico, like most of us, went through so much. Love, heartbreak, forgiveness, and eventually finding peace. Kung meron man tayong matutunan mula sa kwento niya, siguro yun ay yung power ng forgiveness and self-love. Hindi madali, pero pag natutunan mong yakapin ang sarili mo at tanggapin na ang bawat pagkatalo ay bahagi ng paglago mo, doon ka makakahanap ng tunay na kaligayahan. Si Rico, after everything he went through, found his peace. Hindi niya kailangang magmadali sa buhay, hindi niya kailangang pilitin ang mga bagay. He just had to take it one day at a time, one step at a time. Hindi tayo exempted sa mga challenges ng buhay, pero natutunan niyang tanggapin ito as part of his journey. To all of you listening right now, if you're going through something similar, I just want to remind you, it's okay to heal. It's okay to move on at your own pace. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot agad-agad. Ang mahalaga, you're taking the time to understand yourself, and eventually, you'll find your own happiness. So, hang on, be kind to yourself, and always, remember, no matter what happens, you're not alone in this journey. Ako, si DJ Serene, will always be here to remind you to stay strong, keep your head high, and don't forget to love yourself first. Kasi kung ikaw mismo hindi ka magmamahal sa sarili mo, paano ka magiging handa na magmahal ulit? For now, I'm sending all my love, and I hope you learned something from Rico's story today. Keep listening, keep learning, and remember, we're in this together.